sa atong screen atong basahan. So, kisay mo ba sa o Bisaya? O sige, mag-in-English ako. Nya, Bisaya na yan, no? Sige. In Ruth chapter 1 verse 16 to 18 says, "But Ruth replied, 'Don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Wherever you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us.' When Naomi saw that Ruth was determined to go with her, she said nothing more." Okay. So, ang background na is Ruth chapter 1 is that the book of Ruth is after the book of Judges. Okay? At that time, ang Judges is that they are doing, sa last verse of Judges, nag-ingon nga, ang mga tao kung na itong panahon na ang ilang mga binuhatan according ra sa ilang gusto. Walay balaod kay wala man sila hari atong nga time. Walay mupugong kung unsa ra ilang what they think see is right, ilang himuon. So walay control in short, di ba? So imo nang tan-awon walay control ang isa ka lugar, that means anything can happen. No? And then so actually ang nahitabo tungod kay wala na sila ni salig sa Ginoo na ay famine nga nahitabo. Ang famine naka-cause og kalisod sa mga tao. So ang bana ni Naomi, if inyong basahon ang first verses sa chapter 1, nag-decide nga muhawa gikan sa Bethlehem. Ang meaning sa Bethlehem is house of bread. Murag irony no kay ang nahitabo ang situation is na ay famine. Ano sa famine gani? Gutom. Drought. Huwaw. Ang huwaw means walay abot, walay produce, walay crops. So that means na ay kalisod sa ilang lugar, walay pagkaon. So nihawa sila, ang bana ni Naomi ni decide nga iyang pamilya, iyang tantangon, dalon niya dito sa Moab. Ang Moab is a house of, also a place of emptiness. Murag baliktad dino, no? House of bread. Niadto sila sa lugar nga dili para sa ila. Imong timan-an nga kini silang mga tawhana pinili sa Ginoo. Idala sila dito sa promised land para mag-enjoy. Tungod sa ilang disobedience, God disciplined them. Ang isa ka disiplina is nagpadala ang Ginoo og drought. Instead nga makita nato sa basahon nato ang istorya sa book of Ruth, wala ang kanang bana ni Naomi nga si Elimelech, pangalan niya Elimelech, wala tay makita dito nga nag-ampo siya, nangayo siya og tabang sa Ginoo. Ang iyang gihimo tungod kay naay drought, mura iyang nag-decide siya nga iyang family iyang dalon dito sa Moab kay nato na basi na ay maayong panginabuhi dito. Mura ba o gikan ka sa asa man ang lugar nga daghan nga abundance. Gikan ka sa asa may gani pinaka bibo din nga lugar. O butan ta lang gikan ka og Butuan or Cagayan nga daghan kayo nga syudad, bibo. Madto ka sa lugar nga kanang noon nga mingaw kay nagtuo kang nga maayo. Baliktad. Pasbo na to. Nag-decide si Elimelech ang iyang pamilya dalon niya. So that could be a sensible decision or choice, di ba? Kay to protect his family. Pero now na to, nalagay anak man sila sa Ginoo. Ang promise sa ila sa Ginoo nga tabangan sila sa ilang kalisod. Anytime that they will ask God for help, God brings help. Remember that. Kung nakatong sa panahon nga na sila sa Egypt, niampo sila, gitawag sila sa Ginoo, sige padala gihimo sa Ginoo, nagpadala siya o kinsa si Moses nga gipadala to tabangan sila nga makahawa sa Egypt, di ba? So mo na ang karon ang nahitabo. So si Elimelech yung gidala iyang pamilya dito sa Moab nga supposed to be temporary lang. Pero niabot sila og 10 years
So usahay ang ako rang balikan kadali nga atong choices nga gihimo minsan instead nga temporary mahimong permanent. So actually nag-compromise si Elimelech kay niadto siya gikan sa yuta sa promised land, niadto siya sa lugar nga dili para sa ila. Kita usahay atong mga choices, atong decision, natay butang natay mga himuon nga decision usahay walay guidance sa Ginoo kaya nga rang atong gigamit ang atong common sense kuno or atong practical nga mga decision. Kung walay guidance sa Holy Spirit, usahay dili maayo. Most likely yung dili maayo kung walay guidance sa Ginoo, no? So ang nahitabo after 10 years, kung atong basahon gali balik sa first verses chapter 1, ang naman. Ano na ni? Pero ang first few verses ani na dito nga naminyo after 10 years namatay ang bana ni Naomi, si Elimelech, ug naminyo ang iyang duha ka anak ug mga Moabitess women. Nga supposed to be dili dapat kay dili man na sila mag-intermarriage. So ang ilang compromise nadugangan pa gyud og lain nga compromise. So nagkapatong-patong ang ilang ang decision nga mali nga gihimo sa amahan, naapektuhan ang iyang mga anak, namatay pod. Karon nabilin si Naomi na lang. Naomi means actually the word Naomi means sweet. Supposed to be sweet siya. Karon nahimo siyang Mara. Peter. Kay namatay yang bana, namatay pud yang duha ka anak. So karon nag-decide siya sa verse nasa verse 13, sa verse asa pa nga verse 8 yata. So verse 9. Okay, verse 6. Nalay sa verse 6. So verse 6, niingon si Naomi, and said, Then Naomi heard in Moab that the Lord had blessed his people in Judah by giving them good crops again. So, that means nga, i-bless na po sa Ginoo ang land of Judah. So, Naomi and her daughters-in-law got ready to leave Moab to return to her homeland. So, this is after namatay na iyang bana o iyang duha ka anak. So, ang nabili na lang kay Naomi, ang iyang duha ka daughters-in-law. Diba? So, mga Moabites ni, dili ni mga Israelites. So, with her daughters-in-law, she set out from the place where she had been living and they took the road that would lead them back to Judah. But verse 8, but on the way, Naomi said to her daughters-in-law, Go back to your mother's homes, and may the Lord reward you for your kindness to your husbands and to me. So, nag-ingon si Naomi nga, ulit na lang mo sa inyo. Kay, ako muli ko sa Judah, sa Bethlehem. Umuban mo na ako, wala mo'y future dito. Kay, wala naman ko'y anak na mahimo ninyong husband. Yung siya, kung mga anak mamangganin ko, ug hulaton ninyo, unsa pa man katuiga. So yung siya, ulit na mo, kay napa mo'y pag-asa nga maminyo. So ibig sabihin, mga bata pa rin nga mga babae. So yung siya, ulit na lang mo sa inyong mga ginikanan, kay para maminyo mo otro. So that means Naomi released them to start a new life. Okay? So ang desisyon ni Naomi is that to return to nga ila siyang iuli. Now, sa verse 14 said, verse 13, so would you wait for them to grow up and refuse to marry someone else? No, not of course, my daughters. Things are far more bitter for me. So, hindi na siya nagsugod si Naomi, ningon siya nga, akong kinabuhi karon pait na kayo. Sa una na ako'y husband, na ako'y mga anak, karon wala na. So sa katong nga mga panahon, wala gani kay husband, wala po kay mga anak ng mga lalaki, labi ng lalaki, mura kay imong kinabuhi wala nay silbi. Nga na dito ang ilang panahon. So, my life is bitter now. So, muna ingon nga, because things are far more better for me than you, because the Lord Himself has raised His fist against me. And then, naghilakan. Verse 14, and again they wept together, and Orpah kissed her mother-in-law goodbye. So, isa sa ilang mother-in-law, si Orpah, nibalik sa
Moab. Di uli sa iyang balay sa iyang mga ginikanan. Ang nagpabilin, si Ruth. Oh, so karon, so mo na dinhi na ta mag istorya kadali, dali ra gyud kay. Si Ruth. Ruth means friendship. The word meaning Ruth is friendship. So si Ruth, kay si Naomi, ingon si Naomi, verse 15. Look, Naomi said to her, to Ruth, verse 14, again they wept together and Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung tightly sa asa man ta, verse 14. Okay. Clung tightly to Naomi. Look, verse 15, Naomi said to her, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. So remember this. So, duha no? People and gods. You should do the same. So ingon sa Naomi, balik uli dito sa imong mga pamilya, sa imong mga relatives o gods. So that means nga kini mo nang dili wala makauyon ang Ginoo sa gihimo ni Elimelech kay nag-compromise ang iyang pamilya. Pero imong tan-awon nga ang grasya sa Ginoo more than sa atong mga wrong choices. Kita niyo? More ang grasya o ang gugma sa Ginoo dako pagid kaayo bisan pa sa atong mali nga sa atong mga sala o sa mga desisyon nato nga dili kayo nang sa Ginoo, pero kung natay kasing-kasing sa pagpangayog pasaylo, ang grasya sa Ginoo mulabaw jud. Makita nato na sa sunod nga mga verses, no? Kay ingon man si Naomi nga adto sa imong mga God. So that means nga si Ruth ang iyang gihimo karon nga choice in verse 16 dinita nagbasa siya, but Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go. Ito na yung Binisayon. Wherever you go. Sa Binisaya. Kung asa ka, paingon. Ato ko. Pray ni Pastor Bong i-off day. First choice. First choice ni ato ning timanan ha. Kung asa ka mo adto, adto ko. Kung asa ka mo puyo, adto ko puyo. Ang imong mga tao, your people will be my people. So, ang imong mga sakop o ang imong kinsa imong ubanan, mo pud akong ubanan. And this is very important. Di ba una ning sa Naomi said, go home to your people and to your gods. Naomi, si Ruth, ingon siya, una, asa ka mo ato ko, asa ka mo puyo, ato ko puyo. Kinsa imong mga tao, ako na po mga tao, kung ang imong Ginoo, ako na pong Ginoo. Kana nga choice, kana nga decision, the best decision that somebody can do. Di ba? Kana nga decision mo na pagka-decision, mo na ang turning point nga kita may himong mga anak sa Ginoo. Nakuha ninyo? When you decide, when you choose God, when you say, Lord, you will be my God. Lord Jesus, I will make you my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior of my life. Diba? Mao man na ang basihan nato nga kita nahimo ng mga anak sa Ginoo. Nahimo na tang born again believers. Kay misalig na ta ug mituo na ta sa Ginoong Hesukristo. Di ba? So, karon sa atong kinabuhi, daghan kay taghimuon nga mga choices. Siguro pag mata pa lang ninyo, unsa makainumdum pa mo, unsa ang first choice nga inyong gihimo? Unsa nga first choice ang imong gipili? Mangihi ba ka o dili? Kaya hiyo naman ka. Mangihi ka, mamili naman ka, mangihi ka sa banig o mangihi ka sa... Ang mga bata, sahay, wala sila'y, nasila'y choice, pero ang ilang decision yun, dili, lagi ko sa banig. Ano mo, babon mo ko. Ulan. Di ba? So na natin mga choices dahil.
Pero ang importante nga choice nga itong himon is kining gihimo ni Naomi. Like Naomi. And this is a turning point of her life too. Nahimo po din kini nga decision niya naka-apekto not only in her own life but the world as well. Apil po ta sa iyang choice nga gihimo. Yeah? Kung ato lang sa inyong pagulion niya kung tagata mo homework, pinagin Pastor Bob na basahon ninyo ang tibuok the book of Ruth. There's only 4 chapters. Only 4 chapters. Dali na kayo nabasahon. Pero ato lang tanawon din na unsa gyud ang atong pagkatao ug unsa pod ang grasya sa Ginoo para sa katawhan. Kikita mo ang na-involve pod ani. Kay pinaagi kayo sa choices ni Ruth, gi-bless ni Lord, gi-bless sa Ginoo ang iyang kinabuhi ug ang iyang lineage sa iyang life. Outsider diya ni siya. Parehas na to, mga outsiders po ta. Kaya pinili sa Ginoo mga Israelita man. Pero ang grasya sa Ginoo iyang gipadayon dito sa mga outsiders. So muna karon ang atong himuon nga ang atong mga pilion nga mga choices kanang choices nga naay kinsa tawag ana unod ug naay bunga naay mahimong kana bitong maapektuhan not only ang atong kaugalingon but ang mga tao nga uban kanato. Ang pinaka-importante nga choice nga gihimo ni Ruth is kanang loyalty. Kung ato lang i-focus diri sa katong verse 16 to 18 sis. Kung atong tan-aw niya ang loyalty ni Ruth kay Naomi mo nagiingon nga more than this. More than this. Sa atong gikanta kanina, Lord, I will give you more than this. Kaya choice na. Ato ng decision. So, ang atong pagkanta, di lang kailangan tarata kay Gapo Tagtingog. Di ba? Si sister nag-lead na to, maaga kung kay Tinindot kay Tingog, tsada kay Tingog. Ha? Manya kay tinudloan ni Brad. Pero, ang atong pagkanta kinasing-kasing ba to o dili? Sa atong pagkanta pala, nanatay gihimo nga choice. Di ba? Kung kinasing-kasing itong atong pagkanta, kay primero ba itong kanta, no? Ay, kaduha. Insya nga, more than this. More than this. Ang gihimo ni Ruth, sobra pa sa iyang og iya lagi gibasen, wala naman ko'y ulian, di na ako mauli sa amo. Kay nakita niya ang kinabuhi ni Ruth, siguro, na-encourage po siya sa testimony ni Ruth nga, nawadan og bana, nawadan og duha ka mga anak, wala na para sa iya, hindi siya bitter na akong life. Kunya, wala po siya nagdemand nga inyong mga timanon, kay mga daughters-in-law mo. Diba? Wala na siya nagdemand, anak. In fact, iyang gi-release ang iyang mga anak. Ang mga duha ka babae, iyang gi-release, pauli mo, para na amoy kaugmaon, kisa ako, uban, wala na ko'y kaugmaon. Padayon mo sa inyong kinabuhi. So, nag-ingon si Naomi nga, si Ruth, ikaw nga, no, dili ko ni mo uban. Ingon siya nga, sorry. Ingon si Ruth nga, muuban ko nimo. Ingon siya nga, wherever you die, wherever you live, I will live. Whatever, ingon si Ruth nga, verse 17 siya, may the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. Kana nga choice, muna ang Hebrew word is Hesed. Hesed. H-E-S-E-D. Hesed means covenant love or loving kindness covenant. So that means nga, ang gugman ni Ruth kay
para kay Naomi, ingon siya, only, asa ito? Well, only death will separate us, you and me. Di ba? Sa atong vow sa marriage, sa tell until death do us part. Pero kana nga meaning nga sa vow without till death do us part, dili naman na ang kanang nga death ang gipasabot. Sa karong panahon na, ang ilang death nga gimen, kung mamatay ang akong pag-higugman nimo, buwag ta. Kung mamatay na ang akong pagbati, kanang affection, kanang bitaw, muna ilang gibasihan nga mamatay. Balik na muna nga kahitabo karon. Pag namatay na gani akong gusto nimo, patay na ta, wala na ta. Buwag na ta diha basihan mo nang sa divorce mayon sila nga unsa may hinungdan, irreconcilable difference. Unsay but pasabot ana, dili na gyud kuno pwede mag-uli. Na so wala na gitong ang ilang gibasihan sa death, babaw ra kayo. Ang death lang sa affection ang nawala. Kay naghagok naman diay. Wa man na sa appeal sa wa man nag-appeal dito sa listahan nga kontrata. Kaya ang iyang level ra kuno nga mo na karon more than this. Unsa man atong basihan? Asa man tutaman? Kung mayong ganitag diri ra ko, na pagabot gid diha, buwag na kita. Buwag na ta. Di ba? For richer and for poorer. Unsa may basihan sa poor o sa rich? Asa man atong ma-differentiate kung rich ka or poor ka? Depende ba sa imong bank account? O depende ba sa imong accumulated wealth? Unsa may basihan pobre ka? Kinsa man? Kinsa lagi? Asa man kita magsugod sa pobre? Kung labing, kung saging, pobre ba? Basta labing. O di ba? Basta labing na koy nabasahan sa to na ko lang kita na basta sa bisan sa to saging basta labing napaisa bisan napaisa basta kay anyway at the end dayon kung ikaw ni mo na imong prinsipyo foolish ka mo ipasabot. Kung na imong prinsipyo, bahalag saging, basta labing, basta pagkinaon hindi siya nga. Kung inane ang imong dagat sa imong kamutok, foolish ka. Wa kay ambisyon, wa kay pangandot, wa kay kaugmaon. So mo, the same thing nga. So, ang gihimo ni Naomi dire is a choice of descent. Covenant loyalty. So, mayroon kag more than this, Lord, ang akong, di ba na yung I will worship you more than this. I will serve you more than this. Unsa may itong basihan namin? Asa mo kang sugod? Kung namo karon naminaw ano yung mga mensahe, para ni sa ato tanan. Kay, kung musugod ka din more than this, di ka mapaubos. Dili ka mo atras. Di ba? Kaya sa dayo, maingin siya, may the Lord deal with me. It's even death separate us. You and me. Only death can separate you and me. Unsa man na makaseparate nato sa Ginoo? Kaya ingon sa Romans, sa itong verse, as above, ingon siya nga Romans 9 na nga, nothing can separate us from the love of God. Nga bisan pa kuno punos, bagyo, munsa nga kalisod, even walay separate us kapahimula sa gugma sa Ginoo. Pero kita, natay choice nga mo kalayo sa Ginoo, di ba? Higihimo man as mga tao. So karon yung I will serve you, I will worship you, Lord, more than this. You are beginning to make a covenant choice. A covenant sa Ginoo. So good ta karon. 2026 na pa may pila ka bulan pa. Siyang pa ka bulan, mahuman ang 2026. So mag-evaluate na sa atong kaugalingon, Lord, this is my choice. How much time I should dedicate to you? Ang akong kinabuhi, pila man ka tuig ang nahibilin.
pila na lang kahit eh. So, kung magsilbi ko sa 30 minutes ra, sa kada adlaw, ako ning dungagan. Kung mualagad ko og tao, mualagad ko sa simbahan, unsa may akong mahimo, unsa may akong ikaalagad, unsa may akong sa tawagan na, kahatag. Kung more than this, kaya ang gihatag sa ato sa Ginoo, unsa may ang gihatag sa ato? Labaw pa sa more than this. Di ba? Overflowing ang gihatag sa ato sa Ginoo. Kung ato nang gidawat ang gihatag sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo nga mahimaya siya sa iyang gihatag kanato. Muna giingon sa Matthew 6 ba to? 15 nga, let your light shine brightly, that they may see your good deeds, that they may glorify their Father. So ang atong punong maayong binuhatan. Kinahanglan makit-an. Dili kay manghinambog ta, kung dili ato bitong natural nga kinabuhi. Kay may natag more than this, Lord. Sugod karong adlaw, more than this na. More than this na. Dili lang kay basta-basta. Amen? Amen ba? So, can we join with Naomi or with Ruth sa iyang decision? Ingon siya, don't ask me to leave you. Kung naay mo offer sa inyo og something else, kaysa kalibutan, daghan kayo og offers. Di ba? Daghan kayo og mga palit na mo ani. Barato ra ni. Utangan ninyo ni. Ano pa? Pangutang mo para mangutang. Ay, tama ba? Pangutang mo para makakuha mo ani. O ka na bitong utang daan, ay bayad ra ugma. Pero ang patong di ay sa imong giutang dako kayo, hangtod mo di na imong kakabayad. Hangtod may embargo na himo ng imong pag. So man ay sugod sa imong pagka-compromise. Pag na-compromise ka, hangtod nga temporary na ang pagka-compromise, nasamot na hinoon, di na imong kakagawas. Di ba? So careful sa mga decisions na without guidance sa Ginoo. But Ruth, sa iyang decision, kay nakita niya ang kinabuhi ni Naomi, dili lang kaluoy, kung dili ang iyang pagpangga kang Naomi, kay siguro pinangga po sila ni Naomi. Si Naomi, gipakita po niya ang iyang pagkaanak sa Ginoo. Bisan sa kalisod, sa time na walay bana, walay mga anak na lalaki, ang kinabuhi ni Naomi, bisan iyang giingon nga, I am bitter because God's hands is against me. Wala gyapon siya nalawat-an o paglaong. Sumutang nag-decide siya nung magpauli. Same thing with us. Kung maingon tag, don't urge me to leave you. Kaya naay mo encourage na ito nga pahawa ng ayaw mong simba diya, kaya mga mga sila. Dili mo muto dahil. Kaya ang inyong confidence, dili kay Pastor Bob, dili sa simbahan, dili sa Ginoo. Amen? Sa Ginoo. So ayaw mo kahadlok na naay mo discourage ka ninyo, kay naadyan, naay mo persecute sa inyong pagtuo. Pero ang inyong kinabuhi, inyong nang gihatag sa Ginoo, diha itong basihan. Na dili na kamuhawa diha. Di ba? Bisan pa gani sa kamatayan, sa mamatay ng samot, nagita nga naa sa Ginoo. Kaya mo may iyang gihatag at asan. Gikantan ko ganiha. Di ba? This God. Hulaton ginato hangtod nga mo-operate sa unsa to sis. Oh, until there's a crack in the sky nga mo-appear ang Ginoo, atong ginanghulaton. So, ibig sabihin nga magpabilin yun ta. So, mahimo na karon og Hesed, covenant, nga dili na ta magbalhin pa. Amen? Amen. So, the choice that we make today, loyalty. The greatest decision that we can make is that true loyalty is unconditional. True loyalty is unconditional. Nabay condition gihatag si Ruth diha? Wala. Di ba? Wala condition. So that means nga unconditional because she had seen what Naomi's life is and she wanted to be the same. Ang iyang Ginoo, mo na po iyang Ginoo. So that means nag-change siya of religion. Sakto ba?
mo nagingon sa atong ayaw pag born again yung mag-change kag religion. Wala man ta nag-change og religion. Ang atong gi-change ang atong saman pagtuo. Karon nga sa una ang atong pagtuo sa Ginoo ingon ani ra. Karon personal na siya. So that means nausab ang atong pagtan-aw kung kinsa ang Ginoo. So holy God, powerful God, omnipotent God, all-powerful, all-knowing, almighty. So that means karon nga, ay, dili lang din basta-basta nga Ginoo nga ako lang bitaw basta-basta lang nga dili nato tagaan o more than this. Dili siya worthy more than this. But now that we know who He is, He deserves more than this. Amen? More than this, more than time that we gave, more than even resources for the ministry that we gave. Especially our own life. Especially our own efforts and all these things. Okay? When you make a covenant with God, God honors it. He seals it with His Spirit. He seals it with His promise. And I hope and pray that this message will encourage us today and for the days to come, for the years to come, until